Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ito po ulit ang inyong lingkod, Kuya Elvin, na maghahatid sa inyo ng magandang balita mula sa salita ng According to Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ni Pablo nung siya ay nagsulat sa mga taga-Roma na ang lahat ng bagay na nangyayari ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti niya o mga tinawag ng Diyos at nagmamahal sa Panginoon. Alam natin lahat na ang buhay ay punong-puno ng kapagsubukan. Ang buhay ay punong-puno ng problema. Nakakaranas tayo ng pain, difficulties. No? To them that love God, to them that are called according to His purpose, offenses will come again and again and again. Kapag subukan, lahat darating yan sa atin mga kapatid. Kung ikaw naniniwala na tinawag ka ng Diyos at mahal mo ang Panginoon, huwag ka nang ma-shock, magulat pa na may mga problema sa buhay mo. Lahat ng tinawag ng Panginoon, from the Old Testament hanggang sa New Testament, ay nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng problema, pain, discouragement, to the point na halos hindi nila kaya ang mga pagsubok. Labasan natin yan lahat. But hindi natin kailanman mababasa sa Biblia na ang Diyos nagpabaya sa kanyang mga tinawag. Hindi natin mababasa na ang Diyos iniwan sila. In fact, the moment na may mga pagsubok, may mga problemang darating sa Kanya, God's purpose is for His glory to be revealed sa kanilang buhay. Kaya kung sa buhay mo nararanasan mo ang pagsubok, problema, naranasan mo ang sakit, no? Hindi ibig sabihin na ang Diyos gusto kang pasakitan. Hindi ibig sabihin na ang Diyos gusto kang iwanan, gusto kang pabayaan ng Panginoon, gusto kang i-abandonan ng Panginoon, o gusto kang pabayaan ng Diyos. No? Sometimes problems is being allowed by God for His glory to be revealed in us. Na makita ang Panginoon sa ating buhay, na kahit minsan nakakaranas tayo ng mga problema, nakakaranas tayo ng mga ganitong negative sa ating buhay, ang gusto ng Diyos ay mahayag siya, ma-acknowledge natin siya sa mga ganong pagkakataon. God doesn't allow anything to happen to you kung wala siyang layunin. God won't allow anything to happen to you kung alam niyang hindi mo makakayanan at wala siyang purpose. As a matter of fact, the mark that God is going to use you greatly is when He tests you deeply. Kung sa panahon na tayo ay makakaranas ng dakilang kapagsubukan, lagi nating ilagay sa ating isip na ang Diyos may plano behind that things, behind that happenings in your life. Kung lagi mong naiisip na si Lord ay kasama mo at hindi ka papabayaan sa anumang pagsubok na pagdadaanan mo, I promise you, lagi tayong magtatagumpay. Problems will always not be a final in our lives. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ang mga kapagsubukan ang problema. Yung mga negative situation, hindi yan ang totoong problema. Ang problema is our thinking towards those things. No? Kasi nga, even the Bible characters like David, like Moses,
Even like Jesus, when He manifested in the flesh, ay nararanasan ano man yung nararanasan natin. Naghirap, gutom, inalipusta, opposition, lahat, no? But ang kanilang thinking is kakaiba. Alam nila na ito ay proseso lamang ng Diyos for a greater purpose in their lives. That's why they continue on their journey. Hindi sila tumalikod, hindi sila nag-quit dahil mayroong greater purpose in every greatest pain na nararanasan nila sa buhay. Like David. Si David, hindi natin makikilala siya na a man after God's own heart, a warrior, dakilang hari, magaling na hari, kung si Goliath ay wala sa kanyang buhay. Kung hindi niya na-defeat si Goliath, hindi natin ma-recognize na ganitong klaseng pag-recognize si King David. Ganon din si Moses. Moses needs Pharaoh. Yung greatness ni Moses, nalaman natin it's because of the negative things, opposition sa kanyang kapanahunan. No? Kung wala si Pharaoh sa kanyang buhay, marahil hindi natin makikilala si Moses. Ganon din si Jesus. As a man, He needs Judas who will betray Him para matupad ang nais ng Diyos sa buhay natin. No? So ikaw at ako na nakakaranas ng problema, ng opposition, nawa, wag mong maisip na ito'y pahirapan ka ng Diyos. Ito'y ginawa ng Diyos para malaman mo na wala kang kakayanan, wala kang kwenta. Lahat ng ito'y nagkakalakip-lakip na gumawa. Because God has a greater plan sa buhay ng bawat isa sa atin. Don't let your feelings over the situation dictate you and hinder you in progressing. No? Problems, trials is always God's design for you to grow and to be strong. Marahil maraming battles ang nararanasan mo sa buhay mo in the past. And it caused you pain. It caused your hearts to bleed. Na to the point na gusto mo nang sumuko at maniwala sa mga negatibo. To the point na gusto mo nang sumuko sa pamilya mo, sa pangarap mo, even sa pananampalataya mo. But always remember that God's best is not what behind you, it's what ahead of you. That's why don't give up. It is always too soon to quit. We have a God who make all things work together for good, na kahit minsan hindi mo pa maintindihan, hindi mo nalalaman, but always trust God because He has a best plan for your life. I hope today meron tayong natutunan sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Nawa, na-encourage kayo, and kung maari, pwede niyong i-share ito sa inyong kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay. Sino man ang kakilala nyo na alam nyo na somehow sa kanyang buhay ay nagda-doubt, problema, please share this to anyone para ipaalam sa kanila na mahal din sila ng Panginoon at huwag silang sumuko sa kanilang buhay. Thank you again for tuning in, for watching. I hope na ang Diyos magpala sa bawat isa sa atin. May the Lord bless you. See you next time. God bless us.